Okay na. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa lahat po ng sumusubaybay sa pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga. Nasaan man dako po tayo ng Pilipinas at nasaan dako man tayo ng mundo. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Muli po, maraming salamat po sa Panginoon sa panibagong buhay at lakas na taglay po natin na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa araw na ito. Ang morning devotion po sa pagkakataong ito ay mula sa District 2, Marinduque, sa pangunguna po ng aming District Supervisor, Pastora Rebecca Masaredo Quejada. At ako po si Pastora Marcelina Pilar Ramiro mula po sa Nangka Door of Faith Church. Tayo po'y manalangin. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa umagang ito sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa panibagong lakas at panibagong pagkakataon na kami po ay nakalalapit sa inyo. Salamat po sa iyong katapatan sa amin. Tunay na tapat ang iyong mga pangako at kailanman ay hindi ito nagbabago. Salamat po o Diyos, hayaan nyo sa pag-aaral ng iyong mga salita. Sama-sama po kaming magpakumbaba sa iyong banal na harapan. Alam po namin na wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa inyo. Kaya naman po sa umagang ito, hinihiling po namin ang iyong mayamang pag-abot sa bawat isa sa amin. Anumang sitwasyon na mayroon ang bawat isa sa amin, saan man dako kami naroon, Panginoon, ang patuloy na kahabagan nyo, ang patuloy na biyaya nyo, ang siyang umabot sa bawat isa. At hayaan ninyo, O Diyos, ang pagsama ng iyong presensya, pagsama ng iyong banal na kapangyarihan ay maranasan ng bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa pribilehyo na muli ay makakatunghay kami at makakapag-aral ng iyong mga salita. Ang dalangin ko, O Diyos, ay patnubayan niyo po yung bawat isa sa amin at hayaan ninyo na kayo po yung Diyos na magbigay ng karunungan. Ang dalangin ko rin, Panginoon, ay patuloy na magbigay ito ng inspirasyon sa bawat isa sa amin upang kami ay magpatuloy na lumaban at magtagumpay. Pinupuri po namin kayo, pinasasalamatan ang patuloy na tagumpay ng gawain ito inaangkin namin. Salamat po sa inyo, patuloy na pag-abot mo sa bawat isa ay patuloy kong inaangkin. Ito po ang aking samo at dalangin na may pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po ay isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Muli po, ang inyong lingkod po ay mula sa Marinduque District, mula po sa Nangka Door of Faith Church. Salamat po sa Panginoon. Sa lahat po ng mga sumusubaybay ng devotion na ito sa iba't ibang dako ng ating bansa, at gayon din sa iba't ibang dako ng mundo, mga kapwa ko manggagawa, mga kapatiran, ang pagpapala po nawa ng Diyos ay laging nating maranasan. Ang atin pong talata ngayong umaga ay matatagpuan po natin sa aklat ng Josue, chapter 10, at chapter 1, verse 10 to 11. Ganito po ang nakalagay doon. Josue chapter 1 verse 10 to 11. Sa Tagalog ko po babasahin, medyo malalim na salin po ito. Na magkagayon nag-utos si Josue sa mga pinunong bayan na sinasabi, kayo'y magdaan sa gitna ng kampamento at mag-utos sa bayan
na sabihin, maghanda kayo ng baon, sapagkat sa loob ng 3 araw ay tatawid kayo sa hordang ito upang yumaong ariin ang lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos upang ariin. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Alam po natin na ang kwento ng buhay ni Josue, kung paano siya naging tapat, nakatulong o tagapangasiwa ni Moises. Alalay po ni Moises. At sa pinakahuli nga niya, nang mamatay po si Moises, siya po ang naging successor ni Moises. At hindi po madali yung naging transition ng kanyang pagiging leader. Naniniwala ako na hindi po ito madali para sa kanya at maging sa mga Israelita. Kaya nga yung mga talata sa unahan po ng ating binasa, yung mula sa verse 1 hanggang 9, ito yung makikita po natin na naglalaman po ito ng mga utos ng Panginoon kay Josue, kalakip ang mga pangako ng Diyos. Paulit-ulit po yung tagubilin sa kanya na magpakatatag, magpakalakas, at magpakatapang na mabuti. At yun pong tagubilin na yun ay kailangang maisakatuparan. At dito sa ating binasang talata, makikita po natin yung put into action na, yung kanilang pong paghahanda, yung pagpapalakas nila, masusubukan na kung talagang sila ay matatag kasi actual na po yung magiging labanan. Kumbaga sa labanan ay panahon ng actual, put into action, attack. At ako po'y naniniwala na tayo po ay nasa iba't ibang larangan ng labanan, iba-ibang level. Talagang dito po sa ating binasa, talagang susuungin na nila yung tunay na labanan upang ariin ang kinin, yung ipinangako ng Diyos na ibibigay sa kanila. Kumbaga sa mga sundano'y attack, lusob, ito po ay aksyon na talaga. Salamat sa Panginoon. Pinamagatan ko po itong possessing what God has promised. Mga kapatid na nasa iba't ibang, katulad po nung nabanggit ko kanina, nasa iba't ibang larangan po tayo o level ng laban. Hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Salamat sa Panginoon. At ang tangi pong dapat panghawakan natin ay yung pangako ng Diyos. Totoo na may mga limitasyon po yung ating mga kakayanan at yung ating mga lakas na pinanghihinaan minsan tayo. Dumarating tayo doon sa mga panghihina. Totoo na napapagod din po tayo. May nabasa nga ako minsan sa Facebook, ang sabi po na napapagod pero hindi susuko. Nahihirapan pero hindi aayaw. Kailangang malinaw po sa atin yung pangako ng Diyos na pinanghahawakan natin upang patuloy tayong lumaban. Ang mga Israelita po ay malinaw po yung pangako sa kanila ng Diyos na ibibigay sa kanila, yung lupang pangako. Kaya kahit hindi madali yung pinagagawa sa kanila ng Panginoon, kasi hindi naman basta-basta yung susuungin nilang mga kalaban. Pero hindi po sila pinanghinaan ng loob. Kailangan po nilang i-possess, ariin, angkinin yung ipinangako ng Diyos sa kanila. Ang pangako po ng Diyos ay sagana sa bawat isa sa atin. Bawat araw, ang dami nating pwedeng angkinin pangako ng Diyos.
Salamat sa Panginoon, hindi po nagkukulang yung pangako ng Diyos para tayo ay palakasin, para tayo ay patuloy na biyayaan ng encouragement. At naniniwala po ako, yung mga Israelita, si Josue, sa pangunguna ni Josue, siya po ay kailangan grounded ng Word of God. Kasi doon sa verse 7 pa lang and 8, ay sabi doon na alam na alam po natin ito. Kasi sabi doon na isa ito sa pinakasikat na talata sa aklat ng Josue. Ang sabi doon ay, huwag iwawalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi. Yung kanyang mga salita, yung mga pangako ng Diyos. Lagi po nating pagbubulay-bulayan, yun po yung magsusustain sa atin ng lakas para patuloy na panghawakan natin yung pangako ng Panginoon upang patuloy po tayong lumaban, hindi sumuko sa iba't ibang larangan ng labanan. Ang sabi po doon sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, alam po natin ito, at tayo ay tagador of faith. Fight the good fight of faith. Sabi doon, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Lumaban po tayo ng mabuting pananampalataya. Manangan daw po tayo doon sa buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin ng Diyos. Yun po yung sabi ni Pablo kay Timoteo. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Manangan ka sa buhay na walang hanggan na kung saan ay tinawag ka. Amen. Marami po sa iba't ibang larangan ng pakikipagbaka, marami po ang mga tao na nag-aantay na tayo ay sumuko. Pero mga kapatid, kailangan hindi po tayo mawala ng pag-asa. Kailangan hindi tayo sumuko. Ano man ang ating mga sitwasyon. Sabi nga doon sa lagi nating nababasa, hindi susuko, hindi ngayon, hindi bukas, hindi kailanman. Sa mga OFW na sumusubaybay sa devotion na ito, mga leader, mga pastor, mga manggagawa, mga kapwa ko kamanggagawa, marami po ang sa atin ay umaasa. Marami po ang nag-e-expect sa atin. Bawal manghina, bawal sumuko. At dahil tayo po ay may mga limitasyon, lubos ang aking paniniwala na ang paghuhugutan natin ng lakas ay walang iba kundi ang Diyos, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako. At yun ang ginawa ng mga Israelita sa panahon ni Josue. Pinanghawakan nila, pinananganan nila yung pangako ng Diyos. Kailangan po nilang angkinin palagi. Kahit parang negative na yung nangyayari, kailangan mong hawakan yung pangako ng Diyos. Parang kahit may mga pagkakataon na parang hindi sumasang-ayon sa iyo yung pangyayari, parang taliwas doon sa inaasahan mo, kailangan panghawakan mo yung pangako ng Diyos.
Amen po ba? Salamat sa Panginoon. Balikan po natin yung 1 Timothy chapter 6 verse 12. Maganda po yung nakalagay doon. Kukuha lang po ako ng ilang salita na ako'y naniniwala makapagpapalakas sa bawat isa sa atin. Ang sabi po doon, babasahin ko po sa Tagalog. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka. At ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Yan. Manangan ka. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Yun po yung tinatanaw. Gustong ipatanaw ni Pablo kay Timoteo. Yung buhay na walang hanggan ay pinangako ng Diyos kung bakit kailangan nating makipagbaka. Kailangan niyang makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Hindi titigil hanggang hindi nagtatagumpay. Sabi na walang hinto, hindi titigil. Dire-diretso lang. Mga kapatid, anuman po yung ating mga kalalagayan, lalo na po yung mga nasa ibang mga lugar, hindi po madali yung inyong mga pinagdadaanan. Meron nga ako nabasa minsan sa Facebook, ang tunay na laban daw ay yung mga nasa ibang bansa. Kasi may panahon na parang ayaw mo na, gusto mo nang uwi kasi mahirap yung sitwasyon. Pero dahil maraming umaasa sa iyo, wala kang choice kundi magdire-diretso lang, magpatuloy. Salamat sa Panginoon, may Diyos tayo na hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan, at tanging nakakaalam ng tunay na kalalagayan natin. Salamat sa Panginoon. Yun po yung pinagtagubili ni Pablo kay Timoteo, manangan ka. Ibig sabihin ng manangan ay humawak kang matibay doon sa buhay na walang hanggan na pinangako kung saan tayo daw po ay tinawag. Tinawag doon si Timoteo at tayong lahat ay tinawag naman na magkaroon ng buhay na walang hanggan kasi yun ang pangako doon sa John 3:16 na heart of the Bible. Ang sino mang manampalataya sa Kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At kailangan po natin na tanawin palagi yon, angkinin natin yon, pananganan natin upang makipagbaka tayo ng mabuting pakikipagbaka. Pag sinabi po na makipagbaka, fight the good fight of faith. Ito po yung pakikipaglaban na hindi sumusuko. Pakikipaglaban sa patuloy na tagumpay upang makamtan yung tagumpay. Hindi susuko, hindi kailanman. Salamat po sa Panginoon. Purihin ang Diyos. I know and I believe sagana po yung pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Marami po ang mga pangako ng Diyos na pwede nating angkinin bawat oras, bawat araw. Pangako na tayo dapat ay laging kampante o hindi tayo nagda-doubt, hindi tayo nag-aalinlangan, hindi tayo kailanman nagwiwigil doon sa ating pananampalataya. Makipagbaka daw po tayo ng mabuting pakikipagbaka. Salamat po sa Panginoon. Ang mga Israelita po, they possess what God has promised to them. Talagang sinuong nila yung panganib
Sinuong nila yung pakikipagbaka na matindi para maangkin kung ano yung pinangako ng Diyos. Hindi po madali. Dumadaan talaga tayo sa maraming pagsubok, dumarating tayo doon sa maraming pasakit, hirap, iba't ibang larangan, iba't ibang aspeto. Pero isang bagay yung dapat nating tandaan. Mayroong Diyos na nangako sa atin na kailanman ay hindi po bumibigo. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Salamat sa Panginoon. Isang bagay yung dapat nating tandaan na yung pangako po ng Diyos ay maaangkin natin kung alam po natin yung mga pangako ng Panginoon. Kaya mahalaga po na tayo ay alam po natin yung mga pangako. Katatapos lang po nung barangay election, At sabi ko nga sa church nung nakaraang linggo, minsan ay yung mga pangako ng mga politiko, mas naniniwala pa tayo kaysa dun sa pangako ng Diyos. Hindi naman lahat po may mga tao, lalo na yung mga politiko, na nangangako na hindi naman nagkakaroon ng katuparan. Hindi, what more, tayo po ay kailangan manangan doon sa pangako ng Diyos kasi matibay yun Matibay na kailangan po nating pananganan, mapanghahawakan natin anuman ang ating kalalagayan. Anuman yung ating sitwasyon, saan man tayo naroon, saan man tayong aspeto ng buhay natin, meron tayong problema, mapanghahawakan natin po ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Nawa po ay maposes lagi natin kung ano yung pinangako ng Diyos sa atin. Yun yung magbibigay ng inspirasyon sa atin para hindi sumuko, hindi give up, hindi manghina, kundi makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Salamat po sa Panginoon. Ang Diyos po ay napakabuti dahil hindi kailanman siya nagkukulang. Salamat po sa Panginoon. May awit nga, yung lagi nating naawit. Yung pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo ang tangi kong sandigan. Pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako'y hindi iiwan, ni pababayaan man. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Nais ko po itong awitin, yung chorus lang, at bago po ako manalangin, anuman po ang inyong sitwasyon ngayon, manangan po tayo sa pangako ng Diyos. Siya yung nangako na hindi tayo iwanan, ni pababayaan man anuman po yung mahihirap na sitwasyong inyong kinalalagyan. Panghawakan po natin yung pangako ng Panginoon. Let's possess what God has promised to us. Hallelujah. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo ang tangi kong sandigan. Pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako'y hindi iiwan, ni pababayaan man. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Muli po, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat. May Diyos kaming kagaya niyo, Panginoon. Nakilala po namin kayo.
na sa larangan ng labanang ito, Panginoon, anuman yung aming kinalalagyan, anuman yung sitwasyon na mayroon kaming Diyos na aming mapanghahawakan ng mga pangako. Salamat po, O Diyos, sa assurance, Lord, sa katiyakan na kailanman ay hindi nyo kami iiwanan, kailanman ay hindi nyo kami pababayaan. Salamat po sa inyo, O Diyos, nawa ang pag-abot nyo sa bawat isa, sa bawat mga kamanggagawa, sa bawat mga kapatiran sa anumang dako ng Pilipinas, sa anumang dako ng mundo, Panginoon. Ang dalangin ko, O Diyos, ay abutin niyo po sila, Panginoon. Biyayaan mo sila, O Diyos, na makaranas sila, Panginoon, ng iyong comfort, Panginoon, ang kaaliwan, Panginoon, pagsaklolo ninyo, Panginoon, sa kanilang kalalagayan. Salamat po sa inyo, Diyos kayo na mabuti, Diyos kayong tapat, Diyos kayong hindi nagbabago. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Abutin niyo po sila ng mapagpala niyong kamay. Ang iyong mga pangako ay patuloy, O Diyos, na maranasan nila, Panginoon. Patuloy naming angkinin, Panginoon. Hallelujah. Kahit hindi maganda yung aming sitwasyon, kahit hindi parang pabor sa amin, Panginoon, kahit mahirap, Panginoon, kahit masakit, Panginoon, tulungan niyo po kami na lagi naming angkinin, lagi naming pananganan, Panginoon, ang iyong mga pangako. Lumaban kami ng mabuting pakikipagbaka. Lagi naming pananganan, Panginoon, ang buhay na walang hanggan, na kung saan ay doon mo kami tinawag. Salamat po sa inyo. Pinapagpala ko po, Panginoon, ang aking mga kamanggagawa, Panginoon, ang mga kapatiran. Ang pag-abot nyo, O Diyos, sinaangkin po namin. Salamat po sa inyo. Pinupuri po namin kayo, pinasasalamatan, dinadakila. Purihin po ang kabanal-banalan ng pangalan, ang paggabay nyo, pagsama't katagumpayan, Panginoon, ng bawat isa ay aking dinideklara. Purihin po at dakilain kayo. Ito po ang aking samot dalangin na may pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po ay isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Salamat po sa Panginoon. Purihin po ang Diyos sa katapatan niya sa bawat isa. Makipagbaka po tayo ng mabuting pakikipagbaka. Manangan tayo sa mga pangako ng Diyos dahil siya ay tapat na nangangako para sa atin. Tutuparin po niya ito. Salamat sapagkat ang Diyos po kailanman ay hindi sinungaling. Salamat po sa Panginoon. Purihin po ang Diyos sa aking mga kamanggagawa, sa aking mga dito sa Marinduque, sa aming district supervisors, kay Ma'am Baby, Ma'am Pastora Rebecca Masaredo Quijada. Palain po kayo ng Panginoon sa lahat po ng nasa organization natin, sa ating Superintendent Pastor Joseph Masaredo family, sa lahat po ng OFW sa iba't ibang bansa. Salamat sa Panginoon. Sa akin pong mga inaanak dyan sa lugar ng Japan, kay Joshua at kay Jess, God bless you. Palain kayo ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. God bless you all.